tamang oras. Okay. Ito yung continuation ng ating lecture. Na? Tama? Yes, sir. Tama siya, no? So, inopen ko lang ulit para makita nyo. Irarun ko siya. So, irarun natin yung ating program. Run natin. Yan, no? So, lagay, birthday, tapos age, course. So, alam nyo na kung paano gumawa ng selection, no? So, kunyari, DEED, contact number, enter, tapos yes, no. Inedit ko lang yung window ng yes or no natin. Nag-create ako ng bagong window para umeksakto yung size at mas presentable tignan, no? At another, pag nag-yes, maglo-loop yan. Pag nag-no, exit. So, mag-no tayo, close all window yon. Nag-insert ako ng bagong window. Ito. So, ang pangalan ng window ko, YN. Okay? Nasa 1940 ang location yan. Kung saang window ko siya tatawagin, pupunta yan sa 1940. Ang size niyan, 2.5. So, take note, hindi lang laging whole number ang ano nyo, no? Ang value ng entry nyo. So, dito, 2.5. 2.5, 2.5 row by 8.5 colon. Okay, may 0.5 na siya, no? No float, no close, no minimize. Tapos, ang color niya is 192, 192, 192, which is white. Saan ko sa kinol? Dito, kung natatandaan nyo, dito, no? Dito ka sa kinol. Ayan. Dati choose yan eh. So, ngayon naging YN na siya. Okay? So, kinol ko sa doon para hingi ako ng entry, no? From the value of ANS. Yung ating ANS is ano to? Array, no? Meron isang dalawang element. Yung first element, ang laman niyan, yes. Second element, ang laman niyan is no. So, yung ating syntax, no? Ang function niyan is humingi ng entry na magiging value ng sagot saan? Sa ating ans or sa ating array ans. Kung ano man yung laman ng array ans. So, yun yung makikita ko. Okay? Question? Wala. So far, wala, no? And then, i-verify natin kung ano yung laman ng sagot. Kung ano yung sinelect kong value dito sa portion na ito, no? So, kung YES yan, clear yung screen, tapos maglo-loop. Else, close yung main window, exit, end if, and do. So, almost done na to, no? Pati looping. Okay, pag niran natin, kunyari yun. So, let's say BEED, enter. Contact number, wala lang, no? Add another, no. Pag nag-yes yan, clear lahat, pati itong window na to, yung YN window magki-clear. Enter. So, nawala. So, again, maglalagay ako ng bago, no? So, pag nag-no ako, ibig sabihin, makiklear lahat, not only this, YN window. Yung buong window magki-clear. Enter. So, nag-clear siya. Ito yon, no? Dito sa part na ito yan. Deactivate window nyo. So, napansin nyo, si window YN, nasa loob ni window nyo yun. Eh. So, pag dineactivate mo yung window nyo, automatic yan, pati yung window YN, madi-deactivate din yan. Pero inunahan na natin siya. Naglagay na ako ng deactivation ng window YN doon. Okay? Question? Wala? So, Yes, sir. anong kulang na lang para makomplete natin to? No? Anong kulang na lang para makomplete natin to? Yung
student number, Tama? Wala tayong entry ng student number. So, dapat paglagay ko ng contact number, magge-generate siya ng student number. Doon niya i-display sa taas. No? Bago siya magtanong ng add another, yes or no. So, ang question, paano natin i-generate yung student number? Sa ating previous lecture, during database plus, generate ba natin yan? Mag-generate ba tayo yan? Hindi, sir. Hindi, no? So, this time, tuturuan ko kayo kung paano siya mag-generate. So, ano mga pwedeng gawing student number? So, pwede siyang kung anong year in-entry yung data niya. So, that is 2025. Di ba, no? Kung anong course at saka pang ilang record. So, magiging ganun ang ating student number. Kunyari, in-entry ko let's say, nag-entry ako ng isang tao dyan, no? Lagyan natin si Jang B, kunyari. Si Jang B. So, paglagay ko ng BEED at paglagay ko ng contact person, lalabas doon dapat yung kanyang student number. So, ano magiging student number niyan? Anong format? Yung year, ano bang year ngayon? 2025, no? Dash, yung course, which is BEED. Dash, pang ilang record siya. Okay? So, pag-aralan natin, paano ko kukunin yung year? Dito muna tayo sa sa command prompt. Paano ko kukunin yung year lang, no? Yung year lang. So, pag nag-display ako ng date function, ang lalabas dyan, ito. 0301, nakikita niya, 2025. Yun yung current date. Tama? Hindi lang buo, no? So, maglagay tayong set century. Set century, ano yan? 2 na? Wait. On. Set century on. Okay? So, again, papadisplay ko yung date. So, question mark, date function. Ano yan? 2025. March 1, 2025, no? Ang bilis, no? Konti na lang, December na. Tapos graduation nyo na, no? Saan ba kayo graduate? Saan ang graduation nyo? Sa SMX yata eh. Okay? So, next. Baka sa SMX, no? So, paano natin makukuha yung 2025 lang? Anong function? So, anong function para gusto ko lang is 2025? So, meron bang function ng ng di-display ko yung year nung date, nung current date. Ayan. So, kung titignan nyo ito, dalawa to, no? Year function tsaka date function. So, si date function, ginawa kong anong tawag doon? Ginawa kong entry kay year function. So, pag in-enter ko yan, makikita ko lang is 2025. Ayun, no? So, clear natin yung screen. So, tong function na to, yung year function is nagdi-display siya ng year nung given date. Ngayon, ginawa kong data nung year, yung current date. Kaya naglagay ako ng date function. So, ibig sabihin nito, yung date ngayon, kukunin ko lang yung year. Yun yung i-display ko sa screen. Kaya pag in-enter ko yan, nakikita nyo lang 2025. Okay? That is year, open parenthesis, date, open parenthesis, close, no? So, year function. So, pwede kong ilagay ngayon yung value ng year sa isang variable. O diretso ko na. So, nakuha ko na ng year. So, paano natin kukunin yung last record? Di ba year, course, tapos last record?
Yun yung laman ng ating student number. So, paano ko kukunin yung last record? Paano nga ba, no? So, pansinin niyo, anong naka-open na database? SPRO. Diyan na save lahat ng profile ng student. Okay? So, pwede kong tignan yung, yung rec, no? Mag-i-implement lang ako ng record number function. Pag in-enter ko yan, nandun, 1. Ang pointer ko nasa record number 1. Okay? Tama? Paano ako bababa? Sa babang baba. Go bottom. Go bottom. Pwede ko siyang pababain. So, mag-go bottom ako. Okay? So, titignan ko ngayon yung rec, no? Nung go bottom ko. Ayun, 38. So, kung i-generate natin yung next student number, let's say BEED siya, so, ang mangyayari sa ating student number will be 2024 dash, kung may dash siya, BEED dash 39. Tama. So, dapat yun yung next student number. 2025 dash BEED dash 39. Yun yung next student number supposed to be. Kung BEED yung nilagay ko as course. Ngayon, kung let's say, ang ilagay kong course ay ACT, so magiging 2025 dash ACT dash 39. Okay? Nagets niyo yung concept? Pwede yun, no? Or, i-code natin yung course. Kunyari, ano ba yung course code ng ACT? Ano yung course code ng, numeric course code ng ACT? Numeric course code ng BEED? Pwede yon. Kunyari, ang code ng ACT is 1. So, ang mangyayari doon, 2025-1-39. So, ano magandang tignan sa dalawa? Anong gusto nyong gamitin? Yung code ng course or yung course itself? Sa inyo bang student number, may nakalagay bang course? Hello, Mike Tess. Wala po, Wala sir. sir. Your number. Pero may number in between, di ba? Opo Yes sir. po. So, yun yung course code. Okay? Yung number na yun. Kaya pagtingin ko, alam ko na anong course. Kung sa ulado ko yung course code. Pwede nating i-implement yan sa ating generation ng student number. So, anong preferred nyo? Yung word na BEED or yung course code? Anong gusto nyo gawin natin? Kasi pwede pareho yan eh. What do you think is the best? Miss Bison, anong trip mo? Course code, sir. Course code. Okay, so kung course code siya, dapat yung database nating courses, no? 'Di ba may database sa courses? Andun lahat ng course. Opo sir. So, Opo. list natin yung courses natin. No? Pag binrowse ko yan, ayun yung course. Inunahan ko na, no? Nilagyan ko na ng additional field yung code. Okay? Nilagyan ko na kanina. May pa-number. Nilagyan ko na kanina para masaya, mabilis, no? Ano lang naman yan, di ba? Modify structure. Ginanito ko lang yan eh. Modis true. Ayun, no? Nilagyan ko ng code. Numeric, no? 2-digit. Bakit 2-digit? Posible namang meron tayo ditong more than 99 courses. Tama ba? Di tayo abot ng more than 99 courses, no? Kaya hindi tayo magkakaroon ng 100 as course code. Ano yun? 100 courses. Andito lahat ng course. So, 2-digit lang ako. At least kung umabot ng 10, 11, okay lang. So, nilagyan ko na rin ang entry. So, yung IBM, course code niyan, 10. PMA, course code niyan, 11. So on and so forth. So, therefore, kung isa-select ko yung BEED,
So, ano magiging student number niya? 2024 ay 2025 dash 5 dash 39. Tama? Kung BEED yung isa-select ko. Kung isa-select ko ay ACT 2025-1-39. Tama ba? Opo, no? Kung MAED, that will be 2025-8 dash dash what? Dash 8 dash 39. Okay? Yung 39, yun yung next record, no? 'Di ba? Pag nag-use tayo ng S-Pro at nag-go bottom ka at chinik mo yung record number, no? Rec no. 38 yung last record ko. So kung magdadagdag ako, 39 siya. So i-embed natin ngayon sa ating program 'yan. Dito, no? So, kailan tayo mag-generate ng student number? Kailan tayo mag-generate ng student number? Saan part? Dito. Okay, dito kayo ilalagay kasi kailangan kong kumuha muna ng course, ng value ng course, ng V-course, yung value niya. Kailangan alam ko yung laman niyan, no? Para alam ko kung anong code ang uhugutin ko. Kaya kailangan dito ka mag-generate. Huwag ka mag-generate sa taas kasi walang laman yung V-course mo. So, dito tayo, no? So, i-remarks natin to. Sabihin natin, student number, ano na lang, no? Generating student number. Ganyan na lang. Para alam niya kung para saan tong portion na ito. No? Okay? So, kailangan nating mag-declare ng variable para sa student number. Meron ba tayo dineclare? Ayun, stud no. So, okay na yan. No? V-stud no is equals to space 15. Numeric value ang ating code. Kaso nga lang, sa database natin, ano siya? Character. Bakit? Bakit ginawa nating character yan? Hello? Mic test, no? Kasi, di ba may insertion tayo ng dash? Di ba ang gusto natin? 2025 dash, kunyari 1 dash 39. Ganyan yung susunod na student number eh. So, hindi mo yan mako-consider as numeric kasi nagkaroon ka ng insertion ng character. So, character plus numeric sa string, character plus numeric sa value, that will become character. Numeric yon, no? Character, character yon. Character, numeric, character yon. So, ano to? Numeric value ba to? Anong data type to? Numeric character. Yung may dash. Anong data type yan? Character, sir. Character, yan. sir. Kaya, dapat, ang declaration mo ng student number mo is space. No? Is in character. Anong maximum number of character? 15. Okay? So, pasok ba sa 15 to? Yes. Pasok sa 15 to. Kasi 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang yan, no? 10, 11, 12, 13, 14. Question? Wala, no? So, paano gagawin ngayon natin din eh? So, ang gagawin natin yung our V nawala. Yung ating V stud, no? Ayun, no? Yung V stud, no? Will be equal to ano? O gusto niyo isa-isahin muna natin, no? Kukunin ko muna yung year. So, gagawa ka ng variable.
Sasabihin ko, variable y will be equal to year, function, date. Yun. No? So, anong laman ng y ko? Is yung year ng current date. Ano yung year ng current date? 2025. Tama? Gagana kaya ito? Gagana yan. Testingin natin sa ating command prompt. So, yung year ko will be equal to year, function, date, function. Yun yung tinype ko doon. So, pag in-enter ko yan, meron na akong variable, which is y. Ano laman ng y? Pag tinignan ko yung laman ng y, ano laman ng y? Hello? Ano laman ng y? Why are you like that? Hello, mic test. Ano laman ng y? Pag nag-y is equal to year, date, function ako. Tignan nga natin. Question mark, y? 2025. Okay, so kinuha ko lang yung year. Okay? Question? Hello? Wala na yata akong kausap, no? Hello, mic test. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Yun. Sir. Okay, so Sir. yung y ko, ang laman niyan is yung year ng date. Ano pa? Yung code. Paano ko kukunin yung code ng course? Paano ko kukunin yung code ng course? So, dapat, pagbaba ko dito, i-open ko yung courses. Okay? Courses. Tapos, hahanapin ko, locate for, anong field? Course will be equal to, kung ano yung laman ng V-course. Ito, no? Kung ano yung laman ng V-course. Hahanapin ko yung course na yon. Yung laman ng V-course, hahanapin ko sa loob ng, sa field name course, no, which is nandun sa database courses. So, magkakaibang variable to, no? So, yung laman ng V-course, na nilagyan natin dito sa part na to, ay ima-match ko sa field name na course, which is nasa database ng courses. Ibig sabihin, yung pointer, pinopoint ko lang, no? Kung nasaan yung course na yon. Pinopoint ko lang siya kung nasaan yung course na yon. Okay? Tapos, anong gagawin ko ngayon? Kung naka-point na siya dun sa pointer na yon, let's say, kanyari, ito yung courses natin, no? Yan. Tapos, nag-browse ako. Ito yon ang ibig ko sabihin. Yan. Kung kunyari, ang laman ng V-course is ACT, nandito yung pointer ko. Ayun. Kunyari, ang laman ng V-course is pinili niya BSN, nandito yung pointer ko sa BSN. Okay? So, ito yung ginagawa ng locate. Ngayon, gagawin ko na lang, nakapoint na siya dun sa lugar na yon. I-create ako ng another variable. Let's say, variable SC will be equal to kung yung content ng code. Okay? SC is equal to code. So, nag-blue yung code. So, may tendency mag-error to, no? Kasi, yung code na yan is pag nag-blue yan, ibig sabihin yung reserve word yan para sa Visual Pax Pro. So, gagawin ko na lang Xcode yan. Hindi siya nag-blue. So, binago ko yung field. So, dapat baguhin ko rito. Hindi yun siya code. Maging Xcode siya. So, anong gagawin natin, no? Mode is true. So, instead na code, Xcode. Bakit ko ginawa yun? Kasi nga, yung word na code is a reserved word. Ayun, no? Nag-blue siya, no? So, kaya gagamit ako ibang word. So, ginawa ko na lang siyang Xcode. So, kung yung aking pointer
kung yung aking pointer dito tumuro sa BSN, ano laman ng SC? Yung 7. Kasi yung Xcode, no, kung ano man yung laman ng Xcode yan, ilalagay ko as value ng SC. Kaya 7. Okay? So, meron na akong year, meron na akong course code. Nakuha ko na yung year tsaka yung course code. Ang next step, kukunin ko yung record number. Tama? Yung next record, no? Yung next record. So, saan natin makikita yon? Anong database? SPRO. So, bubuksan ko si SPRO. Okay? Si SPRO, bubuksan ko siya. Use SPRO. Tapos, i-go bottom ko para bubaba yung pointer. Tama. Tapos, kukunin ko si Recno. So, pangalan natin itong RC, no? RN. Record number will be equal to Recno. So, anong value nun? Pag nagganyan ako, RN is equal to Recno. So, testingin natin, no? Use courses. Tapos, ginobottom ko. Okay. Tapos, dineclare ko sa RN will be equal to Recno. Ano laman yan? Kung titignan ko si RN, ano laman ni RN supposed to be? 11. Bakit 11? Kasi courses ginamit ko eh. Sorry. SPRO pala to, no? Sorry ah. So, use SPRO. Ayan. Tapos, go bottom. RN is equal to Recno. So, kung titignan natin si RN, ang laman niyan, 38. Hindi dapat 38. Kasi si 38 is an existing student number. Magkikreate tayo ng another student number, yung bago. So, kailangan 39 yan. So, ano dapat ang syntax natin dito? Recno plus 1. No? Enter. Kaya kung titignan ko yung laman ni RN, dapat yan 39. Ayun o, 39 na siya. So, balik tayo sa coding. So, dito, RN will be equal to Recno plus 1. So, meron na akong year, meron na akong subject code, meron na akong record number. So, gagawin ko na lang is yung vstud. Where is that variable? Ito, So, itong vstud, dito tayo. Control V will be equal to year, okay, plus SC plus RN. Gagana kaya to? Try natin, gusto nyo? Question, nasundan nyo? So, lagyan lang natin dito, end of generation. Yan. Para masaya. So, gagana kaya ere? Tapos dito, end of generation. Try natin. Anyway, hindi ako nagsisave sa database. Naka-remark siya. So, pag nirun natin, hindi. Dapat, yung value ni stud, i-display natin. Saang lugar? So, tapat ng student number. Dito. Sa tapat nito. That is row 1. Hindi siya colon 5. Colon 40. So, at row 1, colon 40. So, copyahin ko na lang to. Okay, Control C. Baba ako rito. Dito tayo, Control V. So, at row 1, colon 40, i-display ko kung ano yung laman ng
V stud no. V stud no. Kung ano man ang laman yan. No? At row 1, colon 40. Kung ano yung laman ng V stud no, i-display ko yan. So, pag nira natin to, dapat ang madi-display na V stud no is 2025 dash, let's say ACT 1 dash 39. So, yung next record, no? So, try nating i-run. Let's run. Yes. So, wala pang error. Kunyari, si Jang B, no? Yan. ACT siya. Ayun. Ano lang lumabas? 2065. Bakit ganun? 2065. What do you think? Bakit 2065? At another, no. Hindi nasunod yung gusto natin. Anong palagay nyo? Anong error yon? People of the Philippines. Bakit naging 2065? Okay na? Kasi, tignan niyo itong anong to, itong equation na to. No? Tignan niyo ito. CY, ano ba CY? Numeric character. Character, numeric yan. Si SC, ano ba si SC? Numeric character. Numeric din yan. At si RN is numeric din. Kaya inad niya lahat yan. No? Kaya naging 2065 yan. So, hindi yun ang gusto natin. Gusto natin character siya. So, paano natin yung gagawin itong into character? So, pag magko-convert ka from numeric to character, anong function? STR. Okay? Ay, mali. STR yan. Try natin lagyan lahat ng STR. Okay? Tapos, STR. Yan. Okay na. Run natin. Run. ACT. Ayun. Okay na. 2025, 139. So, mali yung format. Tama na yung number, no? Mali yung format. Kailangan dikit-dikit yan at may dash sa gitna. So, anong gagawin ko ngayon? So, stry plus string dash, okay, plus strsc plus string dash plus strrn. Okay, so run ulit natin. Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa sila, no? Opo, sir. Okay, so ACT. Enter. Ayun na. 2025, yun yung year date, yung year ngayon, dash 1 kasi ACT siya, dash 39. Ika-39th record siya sa entry. No? So, tama na. Kaso nga lang, merong space in between 2025 at saka 1 and 39. So, paano natin naalisin yon? So, tandaan niyo yung trim. Tandaan niyo ba yung trim? L trim, R trim. Sir. Tandaan niyo yung L trim, R trim. Opo, sir. Ayun. So, i-implement natin yun. So, natin i-implement yun. So, tingnan natin, ha? Try natin BEED. O, yun na. Naka 5 na siya, no? Okay? So, meaning, kailangan nating i-trim yung 5 at saka yung 39 para dumikit. 2025, walang kaso yan kasi naka-dash na yon. So, ang code ng, ng BEED is 5. So, paano natin iti-trim? Saan tayo mag-insert ng trim? Dito, no? STRSC. So, ano siya? Left or right?
Tatandaan nyo pa? Kapag Left. character, nasaan ang extra string? Nasa left. LR3. Left ba or right? Left. Try natin, no? So, LR3. L trim. So, L trim function. Ibig sabihin, yung SC, which is numeric, kinonvert ko into character, kaya nag-str ako. And after conversion, tinrim ko lahat ng extra spaces sa left. Kaya function over function, no? Tignan nyo. No? So, yung kabila, plus dash. Okay. So, plus dash. Dito, mag-L trim ulit ako. L trim, function. Pareho lang yun ang ginawa natin dito. Dito. No? Nagkaibang variable lang ginamit natin. So, try natin. Yes. Toing, 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 toing. So, let's say, ano siya? BSE. Ayun na, no? 2025-6-39. So, pag nag-yes ako, tapos try natin ACT, yes, 2025-1-39. Gumagalaw yung code, pero hindi pa gumagalaw yung 39. Okay? Bakit? Kasi nga, hindi ko pa sinesave. Ayan o, nakalock yung aking use pro. So, try natin buksan, no? Para ma-save. Okay, so try natin, ha? So, i-run. Yes. So, try natin si Hope. Hope yan. Si Hope. Hope Joy. Yan. Si Hope Joy. So, course niya ay ACT. So, ayun ang kanyang student number. 2025-1-39. Add another? Yes. So, try natin si Angelica, no? Angelica Ferrer. Automatic na nga talaga. So, ang course ni Angelica, kunyari, ay BSOA. Yan. So, ang kanyang student number is 2025-3-40. Umangat na, no? Kasi nasi-save. So, dapat 41 yung next entry natin, kahit anong course. So, ang course code ng BSOA is 3. So, kunyari, may i-entry ulit tayo, si Rosemin, no? Rosemin Catalog. Yan. Course. Kunyari, isa siyang Polsci. Contact number. Okay. So, yun yung code ng Polsci. 4. 2025-4-41 na siya. So, meaning, okay yung ating generation ng student number. Itong portion na ito, iyon. Gumagana siya. Ngayon, kung titignan natin yung laman ng database natin, the use SPRO, at nag-browse ako dyan, ayun na siya. So, dito sa portion na to, nagge-generate na siya ng tamang student number. Okay? So, BSOA siya. So, tama na, no? Wala siyang logical error. So, ito yung portion kung saan tayo nag-generate. Ito, no? So, una, inisa-isa ko na lang, hindi ko diniretso para hindi nakakalito. So, sa courses, kinuha ko yung course code. Tapos, kinuha ko yung year, nilagay ko sa variable y. Sa SPRO, kinuha ko yung pangilang record number, yung last. Tapos, dinagdagan ko ng isa. So, yun yung naging RN ko. Tapos, pinagsama-sama ko sila. No? Under one variable which is studno. Tsaka ko sinay yung studno sa screen at nilipat ko sa database yung studno. So, ganun lang siya kasimple. So, automatic generation ng student number natin. Pag niran natin yung program. So, question? So far, question, people of the Philippines, Sienna, Ariel. So, lagyan natin ang course. Gawa pa tayo isa, no? BSBA. Ayun. Dash to si BA eh. Pang 40 to siya sa entry.
Okay. So, may tanong ba? Sir. Yes. Question. Sir, about din sa mga button, sir. Pwede niyo bang pagsamasamahin sa isang program yung add, edit, tsaka delete buttons? Halimbawa sa student. Pwede yun, oo. Ngayon kasi, isa pa lang yung ating subprogram, which is be enter. Okay, okay. Tama. Ngayon, meron tayong another lecture for that. I-integrate natin lahat ng program under one main program. Pwede tayong gumamit ng buttons or pwede tayong gumamit ng pull-down menu. Okay? Kung paano Okay, sir. gagawin yon, i-discuss ko sa inyo yun para ma-integrate nyo lahat ng program nyo. Gets? Sir. Antayin mo yun. Ngayon, kung gusto mo mag-advance, puntahan mo yung generating main menu. Nun Sige, sir. sa mga previous lecture, andun yun kung paano mag-generate Sige, ng sir. main menu. So, ngayon, dito lang sa program na to, may question pa ba kayo? Meron pa ba kayong gustong gawin dyan? Bago tayo lilipat sa next. Pwede rin yun, sir, no? Gamitin pala sa, yung sa auto-generation. Halimbawa sa akin sa books. Oo. Automatic yung Oo, nag-add. Pwede rin. yan na nga yung concept nun eh. Binigay ko sa inyo yung concept, it's up to you kung paano nyo i-implement sa program Okay, sir. nyo. Okay? Huwag nyo hanapin yung eksaktong gawa ko, no? Kasi iba-iba tayo ng konsepto. So, pinakita ko Okay, kung sir. paano mag-generate automatic. Ngayon, i-apply nyo yan sa system nyo based on your variables. Okay? So, ano pa? Ano pa nakikita nyong possible error nito? No. Kagaya nito, nag-generate ako ng student number, no? 2025-5-43. Tama. So, anong mali? Walang lumalabas na pangalan. Sa syntax, tama siya. No? Syntaxly, tama yung program, walang error. Pero logically, hindi ka dapat nag-i-issue ng student number kung wala kang entry sa last name. Tama. Opo, sir. Parang yung sa akin yun. Oo. So, paano yan? So, mali yung program mo. Logically, mali. Dapat di mo i-allow na mag-generate ka ng student number nang walang last name. Kasi dapat last name to student number. No, student to student number. Blanco yung student number Opo, mo. sir. Dahil yan is sa Oo. buttons. So, may error yung program mo. May error tong program na to. Pag niran mo, wala. Pero kung i-analyze mo, may error yan. No? Nahuli ako dyan ng mga panelists. Pag nag-guess tayong ganyan, kasi dapat hindi nyo i-allow na yung entry ng last name mo ay blanco. Para hindi siya aalis dun sa last name hanggat walang entry. Gets? Ayan, no? Inaalaw ko eh. Inaalaw ko eh. Diba? Mali ito. Dapat hindi blanco tong tatlong to. So, paano natin gagawin yan? Paano natin gagawin yan? Gaya nito, nag-generate na naman siya. Naging 44 na, oh. Diba? So, paano natin gagawin yan? People of the Philippines. Patayin muna natin yung yung transfer ng variable sa database. So, paano natin gagawin? Paanong technique doon? So, dito, bigyan kayong sample. Ito. Kunyari, isa lang gagawin ko, bahala na kayo sa iba, no? So, dito pa lang, pagka-get ko ng, ng VL name, dapat malaman ko na kung may laman yung VL name o wala. Okay? Pwedeng dito pa lang. O gusto nyo, i-enter mo na lahat at hanapin yung may laman at wala. Anong gusto yung approach sa dalawa? Anong magandang approach? Ipa-enter mo muna lahat at hanapin yung blanco? Or check nyo na agad kung blanco? Check na agad, sir. Bago kayo humingi ng another entry. So, gawin natin yung check na agad kung blanco, no? So, ang gagawin ko dyan, dito pa lang, mag-i-issue na ako ng read instruction.
Okay? Kasi hanggat hindi ka nagre-read, hindi pumapasok sa VL name yung entry mo pag nag-get ka. So, hindi pa siya lumilipat sa variable, no? Sa VL name. Kaya dito pala mag-i-implement na ako ng read. After kong mag-read, i-check ko kung ano yung laman ng VL name ko. So, paano ko i-check yan? If VL name, so if VL name will be equal to space 15. Bakit ganyan yung checking ko? Kasi dineclare natin yung VL name as space 15 character. So, ibig sabihin, pag in-enter ko lang yan, walang laman yung VL name mo. Therefore, ang laman ng VL name mo ay space 15. So, anong gagawin mo ngayon? Pwede kang maglagay dyan ng prompt, no? Lalabas yung window, invalid entry. Okay? Tapos magko-close. Tapos hihingi ulit siya. Babalik siya dito. Okay? Pwede yun. So, ganun na lang gawin natin. Meron naman tayong window for new window for choose, for yes, no. So, palagay ko gawa tayo isa pang window. Pangalan natin prompt. Okay? So, prompt. So, kunin ko lang to, kopyahin ko to. Ito si choose, no. Hindi, ito na lang si YN. Kopyahin ko si YN. Dito sa baba. So, ilan na window ko? Ang dami na, no? So, pangalanan natin tong PROMPT. Ganyan. Wag. Kulay blue yan eh. Ano pangalan natin to? ERR. Yan, no? So, ERR. So, ang pangalan ng window ko is ERR. Error window, kung tawagin, no? ERR. So, ang size niyan is 2.5 by 8.5. Yan, ganyan lang. 2.5 by 8.5. So, may click yon. So, 2.5 by, gawin natin to. 30. Yan. No? Okay na. So, dito, yan. Kung blanco yung VL name, ang gagawin ko dyan, i-activate ko yung window, activate window, ano pangalan nun? ERR to window, window new. Okay? Parang yung ginawa natin sa baba. Ito, ay ito pala. Sorry, no? Activate window error in window new. Saan ko nilagay yun? Nawala. Saan siya? Ito. Okay. Activate window ERR in window new. So, inopen ko lang yung window, no? So, at location 11 or 1.5, row 1.5, colon 1.5, magsisay ako. Ano isisay ko? Sabihin natin, invalid entry. Ganyan lang, no? Invalid entry. Tapos, ganito, no? Pwede nyo palitan ng kulay kung gusto nyo. Pwede natin gamitin to kulay na. Ito, no? Kunin ko lang to. Gamitin ko siya. Okay, nilagyan ko lang ng attributes. Pero, ibang kulay gagamitin ko. RGB. So, 255. Red. 0 yung green. At 0 yung blue. Okay. So, yan. Tapos, pwede ako maglagay dito ng press any key to continue.
sa baba para alam nung ano gagawin. O wag mo natin lagyan, mag-read lang tayo, ganyan. So that is for the if. Kung blanco, i-open yung window, tapos mag-present ng error prompt using this attribute. Pagka press ng enter, i-close ko yung window ko, no? So, deactivate window ERR para mag-close yung window. Else, ibig sabihin, yung value ng ano natin, ng ating VL name is may laman. Anong gagawin mo? Wala lang, no? Pwede ka mag-implement ng exit dyan. So, dito, pag kinlose mo na yung window mo, maglulup ka. Ang question, saan part ka na maglulup? Di ka pwedeng magloop sa taas. Pwede ba? Sa tingin ko pwede. No? Kasi unang entry yung yung surname eh. Tama? Nagets nyo? Pwede ako mag-loop sa taas. Gamitin ko yung do while na malaki. Yung do while true. Saan ko nilagay yun? Pwede ako mag-loop dito. Kasi pag nag-loop ako, dyan babagsak yan. No? Okay, pwede yon. Pwede rin magawa ka ng sarili kong ano. Sarili kong do while. Sa pagitan lang ng get hanggang dito. Sa exit. Pwede rin yun. Okay? So, anong gusto nyo? Ganyan na lang? So, mas madali yan para sa akin. So, try natin kung gagana. So, else, ang gagawin natin dyan, ang gagawin ko, hindi pala exit, sorry. Else, mag-end if lang ako. Simpleng end if lang. Ngayon, hindi ako aalis dito, sa part na to, hanggat walang laman yung VL name ko. Try natin. Kung gagana. Oh, yes. Pag naglagay ako ng pangalan, kunyari yan, naglagay tayo, no? So, gumana siya. Okay? Naglagay ako ng course. So, gumana siya. Yes tayo. I-enter ko lang, nag-error ka. Bakit? Anong error to? Syntax error. Pumasok tayo sa if, ibig sabihin gumana yung if natin. Kaso error yung syntax ko, no? Kaya pala eh, kama to eh. Dapat to 1.5, no? Gusto ko mangyari at row 1.5, colon 1.5, i-display ko yung invalid entry using this format. So, ulit. Kaya, maging particular kayo dun sa period tsaka kama. Magkaiba yun, ha? So, yes. Ayun. Pag in-enter ko to, dapat magpa-prompt. Ayun. Invalid entry. Okay? Pag nag-press ako ng enter, babalik yan dapat. Hihingi ng last name. Ayun. So, hindi ako makakaalis hanggang di ako nagbibigay ng last name. So, kanyari, nagbigay na ako ng last name. So, humingi siya ng first name, middle name, so on and so forth. No? So, yun yung style, no? Yung technique. Kung paano nyo i-double check kung yung entry nyo ay blanco o hindi. Ito lang ang sagot dyan. Itong portion na ito. Okay? So, 1.5 masyadong mababa. So, 1 lang tayo. So, ulitin natin. Yes. Ayun. Invalid entry. Pag in-enter ko ulit, balik siya doon. So, hindi ako makakaalis dyan hanggat walang laman. Lagyan ko ng kapirasong laman. So, nag-exit siya. No? Tapos, nag-generate siya ng student number. And then another, no. Okay, so, ganun lang kasimple yun. If lang ang gagamitin nyo. No? Pinakasimple. If. Okay? Question? Wala? So, ang gusto nyo lagyan lahat, di lagyan na nilagyan dito. Mula rito, bawat get nyo, lagyan nyo lahat. Okay? Para talagang walang invalid entry. Question? Hello, mic test? Andiyan pa ba kayo? Ha? Hello? Yes po.
Okay. Yes, sir. Dito po, sir. So, ang anong oras na? Pwede na nating ikat yung lecture for today. Nakakaisang oras tayo. No? So, kakat ko muna ha. So, ang next meeting natin is on Monday. Okay? Okay, sir. Okay.